malinaw po sa atin na ang mensahe ng gobyerno, nagpapakita lamang po ito na marami talagang kababayan natin, hindi lamang po yung mga driver at operator, dismayado po ang taong bayan, dismayado na konting hinaing, sasabihin nila ay wala namang epekto ito. Bakit ka magpapakalat ng 6,000 kapulisan para lamang mangharas sa amin? Hindi po ito pagbabantay sa amin, pangharas po ito, pangiipit, paninigil sa amin para kaming may kadena sa liig na hindi po kami makakapante kung hindi po nila kami guguluhin. Sir, noong Enero 1:30, nagsimula sa na po kayo. Ngayon sir, 3:30 na, ano po ba? Dire-diretso na po ba tayo? Wala na pong uwian ito ngayong araw sa itinakda naming 2 araw na transport strike. At ang mensahe talaga natin dito, makita ng Pangulo, makita ng gobyerno, makita ng taong bayan, yung hinanakit na mawawalan na ng hanap buhay itong aming mga kasamahan. Sir, malapit na yung May 1. Ano po ang plano natin? Hindi pa natatapos ang araw na to, hindi pa natatapos itong 2 strike na to, 2 araw na strike na ikinasa natin. Siguro magpapatuloy ito, magpapatuloy kahit siguro wala ako dito. Itong mga kasamahan natin ay patuloy na lalaban. Alam natin na maraming mali, maraming paglabag dito sa programa. Yung mga nasa gobyerno na nakapag-aral, sila pa ngayon ang nagbibigay sa atin ng sakit ng ulo. Sila ang nagbibigay ng problema sa taong bayan na dapat sila ang umiintindi sa atin. Sir, medyo naging emotional po tayo. Ano pong dahilan kung bakit po nagpapatuloy tayo, hindi tayo nawawalan ng lakas? Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Minsan, hindi ko ito naramdaman kasi mabigat yung nakaatang sa balikat natin na marami ang sumusuporta dito sa ating panawagan. Marami ang nakikiisa, marami ang nakikinig. Marami ang umaasa na magpapatuloy yung ating hanap buhay. Dahil wala naman tayong makita na pwedeng ipalit doon sa hanap buhay nitong ating mga drivers at operators sa ngayon. Yung mga walang ang hanap buhay na nasa paligid lamang, hindi nga mabigyan ng gobyerno ng hanap buhay. Lalo na itong mga seniors na mga kasamahan namin, saan sila pupulutin? Pag edad mo ng 50, hindi na sila pwedeng sumampa sa mga modernized na units. Marami na sa amin ang nalugi ng mga kasamahan namin na naunang sumubok dito sa programa ng modernization ng gobyerno. Pero karamihan sa kanila o hindi man lahat ay karamihan, nalugi lang. Marami na sa amin ang hindi lang kabuhayan ng nawala, pati buhay nila ay hindi man lamang napakinabangan itong programa na ito. Sir, umaasa pa po ba tayo na magkakausap tayo ng LTFRB officials, sir? Ano po bang ihilingin natin sa kanila this time? Siguro sa ating Pangulo na lang, sa LTFRB, alam ko, ang isasagot lang nila sa Pangulo na ang nagdesisyon. Siguro sa ating Pangulo, niluklok ka dyan ng taong bayan para na umaasa na mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan, mas magandang hanap buhay para sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. Pero nagiging kabaliktaran nito ang nangyayari. Makikita natin na habang tinutultukan yung ating hanap buhay, parang natutuwa pa yung Pangulo na tayo ay mawawalan na ng hanap buhay. Sir, hingi lang sana ako ng mensahe para po din sa mga commuters na naapektuhan po nito. Nagsara po yung kabilang kalsada po dito sa Espanya. Ano pong mensahe niyo po sa kanila? Ibig sabihin, inaamin na malaki ang epekto ng transport strike. Kabaliktaran doon sa sinasabi ng MMDA, ng DOTR, ng LTFRB na wala itong epekto. Kung sinasabi ng gobyerno na wala itong epekto, bakit nagre-reklamo o bakit may hinaing din yung ating mga mananakay? Kung may libreng sakay naman, kung may sapat naman silang masasakyan, bakit nakakarinig pa rin tayo ng sentimento sa ating mga mananakay? Ibig lang sabihin nito, kung wala na ang mga traditional jeepney, may hirapan po talaga ang ating mga mahal na mananakay.
Ngayon pa lang na hindi na bumibiyahe pa kami sa mga lansangan, hirap na makasakay, makauwi, makapasok sa kanilang mga pupuntahan. Itong ating mga mananakay. Pagkatapos ng April 30, harap na naman sila sa isang mas malaking pangungot pa. Sir, may inaasa pa ba tayo after this day na strike? Magkakasama po ba tayo? Isa pa po. Hindi dito po ito natatapos, itong strike na to, hanggat hindi po tayo napapakinggan ng ating Pangulo. Sana yung mga datos na ibinibigay sa kanya, yung mga taong nagbibigay sa kanya ng impormasyon, sana tama po ang ibigay nating datos. Nakita natin kung gaano kainit yung pakikipaglaban nitong ating mga kasamahan. Sana, mahal na Pangulo, yung hinaing po nitong aming mga kasamahan ang mapakinggan ninyo at hindi yung mga iilan lamang. Yung last on my end, ano mensahe niyo po sa kapwa na sa mga kasama po natin Sa mga kasamahan po natin na mga drivers, operators, pati yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga maliliit na anak ay na nandito, wala po akong ibang masasabi kundi salamat po sa sakripisyo ninyo. Salamat po sa pagsama ninyo. Salamat sa pagmamahal sa ating hanap buhay, sa ating ginagis ng sasakyan. Pagmamahal na rin sa ating mga mahal na mananakay dahil ayaw natin silang mahirapan pagdating ng araw na tayo ay makakuha na ng mga galing China na mga napakamahal na mga modernong sasakyan na sinasabi nila. Dahil sa huli, sila pa rin ang sasalo nitong hirap ng pagbabayad ng mga modern na to dahil sa kanila pa rin namin kukunin yung pambayad namin dito. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Laban Manibela! Laban!